Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin yung talagang walang kamatayan na ang gabinete po ng pamahalaan po ng ngayon sa ating bansa ay umiiran na lang po at araw-araw na lang po na issue ang South China Sea, West Philippine Sea na tinatawag sa atin na sinasabing traitor ng bayan, ang mga Duterte, lalo na ang Pangulong Duterte. Ito po, meron po mga interview at sinagot po ng interview. Ang interview na mismo ang magpapaliwanag po sa mga sarado ang isip, sa mga nababayaran di umano, mga vlogger na bulag sa katotohanan, na tinatawag nilang traitor, taksil ang Pangulong Duterte, dating Pangulo, at maka-China. Pero never naging maka-China ang presidente ng dating presidente Rodrigo Duterte. Siya po'y makabayan. Dahil ibabalik tanaw lang po natin mga katambay, magulo na nung umupo po ang Pangulong Duterte, dating Pangulo, magulo na po sa panahon po ni Pinoy. Doon po nag-umpisa ang lahat. Pero po ang mga vlogger natin ngayon, kapituko. Kapituko po sa administrasyon ngayon at talagang binabakbakan pa ang dating Pangulong Duterte kung sino pa yung pinaka-presidenteng naging makabayan sa Pilipinas at mahal ng mga Pilipino, siya pa yung binabakbakan. You know? Nakikita naman natin ang pagkakaiba ng presidente ngayon at ang presidente Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Ito po, painggan po natin ang dating interview. Ito po talk of the nation po nito ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, wala pong talk for the nation ang pamahalaan natin ngayon. Hindi po nagre-report sa atin. Pero ang dating Pangulong Duterte, lagi nagre-report po sa atin, di ba? Lagi nagsasalita. Pero ngayon, nada. Pakinggan po natin mga tambay. I went to China during the early days of my presidency. Kasama ko si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, who was then the Chief of Staff. Sinadya ko na dalhin yung mga military kasi gusto ko open. Kasi balang araw, there would be question, bakit ganito si Duterte? O, ayan, so the whole of the cabinet, yung kabinete ko, lahat, pati si Senator Go. Sabi ko, ito prangkahan, ganito, harapan kami. Sabi ko, Mr. President, I'd like you to know that one day I may start to dig my oil in the Philippine territory. Tapos, si President Xi Jinping, hindi ka agad na sumagot. He took a deep breath. Sabi niya, wala siyang sinabi ng rason. Sabi niya, please do not do that because there will be trouble. So, what more language do I need to hear? Nasasabi ko na hindi talaga bibitawan niya. Kasi yung trouble is war. Kung papel-papel lang, hindi madala yan. You have to go there. Sana noon pa, bumalik sila, dala nila yung Amerikano because it was the Americans who brokered the critical talks to solve the impasse there. Na dalawang two countries having their ships in the midst of that sea. Yun. Yun ang critical point doon. So, just to show you na hindi na ito madala ng papel. Kung yung sinasabi na piece of paper, it's really a piece of paper. Well, you wave it in front of the face of the Chinese. Sabihin niya, I respect your position and you respect mine. But we will not go to war. Tsaka hindi naman
it's not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama magprangka ka, ito lang talaga ang kakayahan ko. Pero huwag mo naman akong kayahin. Ngayon, hindi talaga ako atras. Patayin mo man ako, kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtapos ang ating pagkakaibigan. Ngayon, kung papasok ang Amerika sabi, we will not allow ourselves to be involved in territorial disputes. Yan ang sabi ng Amerika. Pag ang pinag-awayan ninyo territorial disputes, hindi kami makialam. Hindi nga kayo nakialam, pero nakialam kayo, pina-atras ninyo ang Pilipinas. Kayo naman kasi puro what the Americans would say, susunod-sunod lang kayo. Yan po mga katambay. Nakita nyo po, malinaw na malinaw yung talk of the nation. Ito po matagal na. Pero nilinaw po ni Pangulong Duterte na talagang siya bilang presidente natin ng mga panahon na yun. Hindi niya gini-give up ang bansa natin. Di ba? Talagang ipinaglalaban niya po. Lalo po ang yaman ng nasasakupan natin, di ba? Kaya lang, di ba? Mismo ang China na mismo ang nagsabi na huwag mo munang gawin yan, huwag mong gawin yan. Kasi trouble pa. Magkaka-trouble pa, di ba? Ano ang sasagot ng isang presidente na walang kakayahan, di ba? Walang kakayahan pa ang bansa natin, lalo sa digmaan, di ba? Di kausapin mo muna. Kausapin mo muna yung bansang malakas sa ngayon at hindi natin kayang digmain, di ba? Yan ang sinasabi ni Kamanong na napakagaling at napakatalinong presidente, di ba? Dahil hindi siya basta-basta naniniwala. Dahil nakikita niya yung ginagawa rin ng Amerika sa atin na parang sinasabi ang Amerika ay napakagaling. Hindi nga nila nagawa na itaboy dahil nahando na tayo, di ba? Doon sa pinag-aawayang isla na sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Di ba? Pinaalis tayo di ba? Noong mga panahon na yon, panahon ni Pangulong Aquino, pinaalis ang ating barko at hindi naman pinaalis ang barko ng China hanggang sa nakuha na yung isang isla natin, di ba mga katambay? Ganong katindi. Pero sinasabing piece of paper na sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Hindi kinikilala ng China yon. Tayo, kinikilala natin yon dahil nanalo tayo, di ba? Nung tayo magsampas sa international law of the sea, di ba? Nanalo tayo. Sino naman magpapatupad? Mismong Amerika hindi kaya ipatupad, di ba? Dapat sila ang magpatupad din dahil sila powerful na bansa na tinatawag natin, di ba? Ang Amerika, kumpleto sa sandatahang lakas, pwede nilang ipatupad yung batas na ipinanalo natin, di ba? Pero hindi nila ginagawa. Hindi ginagawa ng Amerika, mga katambay. Bakit? Yun din ang malaking tanong ni Kamanong. Bakit walang magpatupad? Di ba? Yung ipinanalo natin, di ba? Yung pinanalo natin sa panahon pa ni Pangulong Duterte. Sino magpapatupad? Pilipinas? Mga katapay? Kaya ba ipatupad ng Pilipinas na walang gamit, walang armas, limitado lang ang asset? Sige nga, ikumpara mo dun sa China na pasusukuin mo, itataboy mo, na yung mga nakuha nilang isla sa atin nakaset up na. Meron na silang gamit ng pandigma na anytime pwede nilang paputukin sa atin. Di ba mga katambay? Yun ang sinasabi ni Kamanong na disiplina. Pag hindi mo kaya ang isang kalaban, disiplinahin mo sarili mo, gamitan mo ng utak dahil hindi mo pa kaya sa ngayon, di ba? Kaibiganin mo muna. Di ba? At yung magiging kaibigan nyo bilang magkapitbahay, baka yun maging mabuti pa sa lahat, di ba? Lalo sa Pilipinas. Dahil pag kinaibiganan mo yan, baka bigyan ka pa ng mga pabor niyan, di ba? Dahil kaibigan mo. At baka hindi ka pa pabayaan. At yung usapin sa karagatan, baka maisang tabi muna. Dahil kaibigan mo nga di ba? Pero ngayon, ang ginagawa ng administrasyon natin, hindi na kaibigan ang tingin sa China, di ba? Parang nagbabanta na
yung sinasabi ng Pangulo ng China kay Pangulong Duterte, malaking trouble yan, ahantong sa giyera. Pero tayo, na walang gamit, parang gusto ng hiyantong sa giyera ang ating kababayan, ang mga Pilipino, na sigurado naman natin magkakaubos. Di ba? Bakit kasi ang hingi natin ng tulong, lalo ngayon sa administrasyon ngayon na malapit sa West, malapit sa Amerika, bakit hindi i-push ng presidente natin ng Pilipinas ngayon? Na i-push niya na sila ang gumawa ng aksyon para mapaalis ang mga sinasabing Chinese na legal na kinukuha yung ating nasasakupan, di ba? Sila lang ang may power, sila lang ang may karapatan na may kakayahan ang Amerika at mga bansa pa ng malalaki, di ba? Bakit ayaw nilang gawin? Yan ang malaking tanong ni Kamaning. Bakit hindi nila ipatupad? Di ba? Lalo ipinanalo natin, nakapirasong papel na sinasabi ni Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang malaking tanong. Kaya, mga kababayan, ngayon, sa mga pahayag ni Pangulong Duterte, sasabihin niyo po ba, tayo, mga Pilipino, na itong Pangulo na ito ay traitor ng ating bayan? Di ba? Mismong siya. Pinaglalaban niya ang ating karagatan, ang ating nasasakupan. Pero sa ngayon, hindi pa natin kayang ipaglaban dahil ang usapin sa karagatan, lalo sa ganyan, digmaan talaga. Giyera yan dahil hindi mo mapapaalis ang isang bansa na sumakop sa iyo, na nasakop na nila, kung hindi mo sila gegerahin nga, di ba? Dahil nagpapalakas ang China Tayo wala, dahil tayo corrupt. Lahat ng pera natin nakukurap, di umano. Kaya wala tayong naipupundar na gamit. Di po ba mga katambay? Kaya nakakaawa po ang ating bansa. Dahil tayo napag-iiwanan na ng mga karating nating bansa, mga kapitbahay natin na nadidevelop na kanilang pandepensa. Tayo, ang nadidevelop sa atin, korupsyon. Malalaking korupsyon ang nadidevelop sa atin. Di umano. Di mo ba? hindi mga pang-depensa. Kaya si Kamanong, proud ako kay dating Pangulong Duterte na nanungkulan siya na magulong-magulo nung panahon ni Pangulong Aquino na naresolba niya ang karagatan, naging tahimik, payapa. At sa kabila nung talagang tinutuligsa siya ng mga bayaran di umano, mga vlogger, media di umano, mga kaliwang grupo, lahat na. Tayo na mismo na mga nakakaunawa at nakikita natin na ating dalawang mata ang nangyari sa 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa wala pang 2 taon na panunungkulan ng administrasyon ngayon. Ano ang pinakamalaking pagkakaiba? Kayo na po ang makakasagot niya, mga katambay. Yan na po, mga katambay, ang komento ko sa napakagaling na naging presidente ng ating bansa, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Muli po, nagpapaalam po muli at nagsasabing, mahalin natin ating bansa, pero wag natin ipaglaban sa giyera. Hindi natin kaya. Pakikipag-uusap muna. At may pag-asa pa tayong makabangon muli. Tiis-tiis lang muna, mga katambay. Tiis-tiis lang. Paalam. Bye-bye.